Tignan naman natin itong example output na 'to na pwede nating gawin o gamitin na practice para do'n sa concept na diniscuss natin kanina. So, mapapansin natin dito na yung ating table, itong ating first row, second row, third, fourth, fifth, ito yung ating pang sixth, seventh, and then eighth. So, may 8 tayo dito na row ng table. And then next, ang column naman natin is 1, 2, 3, and then 4 columns. So, ito yung bubuuin natin ngayon. Unahin natin itong first row natin. So, yung first row natin ay may value na day and then seminar. So, yan yung gagawin natin. Simulan natin. So, gawa tayo ng table. Ayan. And then, unahin natin. Ano yung first target natin? First column, first cell, day, and then seminar. So, kakailanganin lang natin ng dalawang. So, lagay tayo ng T-head dahil head naman yun ang gagawin natin. And then, sa loob niyan, gawa tayo ng TR and then TH for the day and then TH for the seminar. Kapag na-load natin yung table natin, ito. So, lagyan lang natin siya ng style. Lagay tayo ng style tag dito sa loob after the title tag. Type lang natin si style. Ayan. So, nasa loob siya ng head natin ha. So, observe ninyo. Ito yung closing tag ng head. Ito yung ating style tag. And then, lagay lang natin table. Tawagin lang natin lahat, ano? Yung ating table row, yung ating table data, and then yung ating table head, right? And then, lalagyan natin siya ng border property. And then, gano'n ka-thick yung ating border. So, 1px lang. Kung gusto ninyong makapal, so pwede nyo adjust sa mas malaking number. And then, solid yung magiging style ng border natin. May iba pang border style na pwede tayong gamitin aside from solid. But for now, solid muna and then black yung color. Pwede ninyong palitan ito ng kahit na anong kulay na gusto ninyo. And then, ito na yung ating table. And then next, we can use the collapse, border collapse na property so that magiging isa na lang yung ating border. Collapse, as in collapse. Ayan. Ayan. So, ito yung target natin. Since yan yung nakikita natin doon sa ating target output. And then next is, bubuuin natin, itong ating second row ay may data na day, schedule, and then topic. Lipat tayo. Gawa tayo ng another row sa ating. Yan, mapapansin ninyo doon sa T-head natin, madami tayong row na ginawa. Dahil yun yung requirements ng ating target output. So, T-head, we have the day, and then T-head ulit. Ano yung next natin? We have the schedule. Ayan. And then another T-head for the topic. Ayan. So, topic. I-load natin yung ating output. Ayan. So, meron tayong dalawang row na ng data. And then next is, next row natin, ito. We have the day, yung begin and end, tapos topic. So, another table row tayo. And then yung TH natin is day. And then TH natin
na second column ay begin. So, begin. And then yung third natin, th ulit, end. And then yung fourth natin, th ay topic. Ayan. So, meron tayong 4 columns. Ito yung inuuna natin. Kapag tinignan natin yan, ayan. Tignan na natin mabuti. So, dapat itong first column natin ay iisa lang. So, ibig sabihin, i-combine natin lahat yon into 1. I-merge natin. So, ano yung gagawin natin? Kailangan nating bigyan ng paano nga tayo mag-combine ng row using the row span. Ayan. Row span C, T-head nung first row natin. Kasi pababa yung merge natin. Kung sino yung nasa taas, siya yung magte-take effect, i-combine pababa. And then lalagyan natin siya ng ilan? Ilan yung sasakopin niya? So, bali siya ay magkakaroon ng row span na 3. Dahil 3 yung sasakupin niya. So, automatic, gagawin natin, lagyan natin ng 3, and then reload natin. Ayan. So, makikita natin na 3 na yung kanyang equivalent row, but ang problema, yung day natin sa dalawa is napunta sa next column. Ibig sabihin, kung nag-row span ka dito at gusto mong i-combine yung mga first column, tatanggalin mo sila ngayon dito sa mga next row. Isa, tanggal. Isa, tanggal. Reload natin. Ayan. So, nag-combine na yung ating mga table cell na may content na day. Kasi nga, imagine ito ay 3 yung kanyang table header. Ito naman ay 4. Kasi nga, ang sakop nitong table header na nasa taas ay 3. Okay? And then next, we have the seminar. Si seminar naman, ilang column yung kanyang sasakupin? 1, 2, 3. So, ibig sabihin, lalagyan mo lang siya ng call span na 3. Ayan. Kapag na-reload natin yan, ayan. So, 3 na yung sakop ni seminar. Si day naman 3 row. 3 column, 3 row. Ay 3, yes, 3 row. And then next, erase natin muna yung iba. Focus tayo kay schedule. Si schedule naman, 2 column yung sakop niya. Ibig sabihin, ang gagawin natin, si schedule, lalagyan natin ng call span na 2. Ayan. I-load natin. Na yun. So, maayos na yung table natin. Si schedule, tapos si begin and end. Ang problema natin ngayon ay si topic. Si topic ay 2 row yung kanyang sakop. So, ang gagawin natin ulit, si first topic, lalagyan natin ng row span na 2. And then, automatic tatanggalin na natin yung sa next row natin na topic. And then, reload natin na yun. So, nagawa na natin yung gusto nating output. Si day, si seminar, si schedule, and then si topic. Kapag chinek natin, tama. So, next nating gagawin is yung content. Ito na. Ayan. Una nating gawin ay itong introduction to XML. Ayan. So, yung first row natin. So, ito ay ilalagay na natin sa loob ng T-body. So, lalabas na tayo dito sa T-head. Diyan sa closing, enter tayo. And then T-body. Ayan. So, may opening, may closing. And then, gawa tayo ng isang table row. Ayan. And then, check natin ulit yung data natin. Ito yung gusto nating gawin. Isang row ng data, lagay natin TD.
So, hindi na tayo gagamit ng table header, table data na. Kasi normal data na yung gusto nating ilagay. We have the Monday. I-load natin. Ayan. Pag-isahing line ko na lang. And then, next TD. Ano nga yun? 8 a.m. We have 8 a.m. And then next, TD ulit tayo for the 5 p.m. 5 p.m. And then TD for the introduction to XML. So, introduction to XML. Reload natin. Ayan. So, meron na tayo. Monday, 8 a.m., 5, introduction to XML. And then next is, gawin naman natin itong validity ng DTD. Another ulit ito. But, tignan natin may Monday, 8 a.m., 5 p.m. So, same schedule siya ngayon. Pwede natin gawin muna. Gawin muna natin siya bago natin i-combine mamaya. So, gagawin ko, dahil nagawa ko na ito, copy-paste ko na lang. So, highlight, Control-C, and then Control-V, and then palitan ko na lang itong dulo, itong subject. So, introduction ba yung content? Validity pala. Validity, tapos DTD, and Relax NG. I-load natin. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, i-combine natin itong dalawa na to. Si Monday, si 8 a.m. at si 5 p.m. Pababa. So, ibig sabihin, row span na naman yung gagamitin natin. So, gagawin natin dito sa taas, row span, and then 2. Ayan. And then, another row span ulit, 2. And then ito naman, row span, and then 2. And then, automatic, dahil masasakop niya na yung sa ibaba, tatanggalin na natin ito. Kapag na-reload natin yan, ayun. So, nakuha na natin yung output na gusto natin dito sa part na ito. Diba? Ganun lang natin gamitin si row span at si call span. So, mapapansin ninyo dito, isa lang yung TD na laman niya. Kasi nga, sinakop na siya nito. So, automatic, imagine na natin na 4 na TD din yung laman ng table row na ito. And then next, ito naman. Mapapansin natin dito, meron tayong 3 row ng data. But, si Tuesday, 3 row yung sakop niya. Si expat naman is 2 row. So, paano natin ngayon gagawin yan? Unahin natin, buuin muna natin yung data ng 3 row. So, another table row tayo. TR, and then TD, Tuesday. So, Tuesday, and then TD ulit, 8 a.m. at 11 a.m. So, TD, lagay natin yung 8 a.m. Lagay tayo dyan, TD, 11 a.m. and then TD, yung kanyang subject na X. I-load natin. Ito na. Okay? Then next, another schedule 11 a.m. to 2 p.m. So, another TR tayo. TR. TD. Tuesday ulit.
and then TD 11 AM, and then TD hanggang 2 PM. And then anong subject ulit? TD X. Reload natin na yan. And then next, check natin yung target output. Next is XSL transformations, and then 2 PM to 5 PM. So another TI ulit tayo. TI. TD, Tuesday ulit. And then TD ay 2 PM and then hanggang TD 5 PM. Anong subject? TD XSL transformation. Reload natin. Ayan. So, ngayon problemahin naman natin, paano natin i-combine yung tatlo na Tuesday. Ito, paano natin to i-combine si Tuesday? So, ganun ulit. Ilang row yung kailangan mong i-combine? Tatlo. So, yung pinaka nasa itaas, yung first instance niya, lalagyan mo ng row span, which is nakalagay ay 2. And then, automatic yung mga ay tatlo. Next row niya, imaginein mo na mayroon na siyang Tuesday. So, magiging tatlo na lang yung kanilang TD. And then, reload natin, automatic yun na, TD. Yung si Tuesday. Next is, ito na lang, si expat. Dalawa yung sakop niya. So, ang gagawin mo dito sa first, lalagyan mo siya ng row span and then 2. And then, tatanggalin mo na yung sa isa. And then, reload natin. So, meron tayong expat. And then, kapag chinek natin yung output natin, nakuha na natin yung gusto nating output. So, lagyan lang natin ng space yung ating mga content sa loob, which is using the padding. So, dito sa style, ang gusto ko lang lagyan ng padding ay si TD at si TH. And then, padding 5px. So, pwede ninyong i-adjust yan depende sa preference ninyo. Yan. So, nagkaroon na hindi na, kung titignan ninyo kanina, kapag wala yan, dikit na dikit sila dun sa kanilang border. Kaya nilagyan natin ng padding para magkaroon ng spacing. So, nakuha na natin yung gusto nating content. Then, ganyan natin gamitin yung mga concept na pinag-usapan natin.